Mga kabrigada, ilang linggo na po ang mga reforma na ipinapatupad ng Department of Transportation, mga kabrigada, sa public transportation sa Pilipinas, Brigada Gabs. Halimbawa, may mga pagbabago po dyan sa MRT, sa LRT, inalis na po yung X-ray, nagdagdag ng mga bantay ng Marshal, itong tinatawag na Train Marshal, ang DOTR, inilagay ang Philippine Coast Guard, at may mga naka-deploy na mga canine dogs, mga kabrigada. Abay, kunin natin yung assessment naman initong isang civil society organization, mga kabrigada. Ano ba sa tingin nila yung mga reforma na pinapatupad ng gobyerno? Itong grupo ng Move as One Coalition, mga kabrigada. Nasa linya ng ating komunikasyon, mga kabrigada, si Miss Gaibel Agrigado, para kunan po natin ang kanilang mga pananaw ng insights sa mga isyu na ito, mga kabrigada. Magandang umaga po, Miss Gaibel Agrigado. Welcome po sa Tira Brigada, kasama si Brigada Abner Francisco at Brigada Gab Dalisay. Morning. Good morning po. Magandang umaga po, Abner. Kuya Abner at Kuya Gab. Brigada Gab, Brigada Abner. Yun po ata ang tawagan. Yes, ma'am. Yes po. Sa inyong, sa inyong radyo. Okay po. Ako po ay si Jebel po. Jebel. Brigada Opo. Jebel po. Opo. Ako po yung isa po sa mga lead sa Move as One, specifically po public transport lead po, no? Kayo po baka narinig yun na yung Move as One, pero sa mga nakikinig po, na-introduce ko lang po kung ano yung organisasyon namin. Kami po ay isa nga pong civil society group, so hindi po kami, ang common pong misconception ay party list po kami, no? Pero kami po ay isa lang po talagang grupo ng mga advocates po, at ang priority po talaga namin sa mga pinaglalaban po namin ay yung kapakanan po ng mga pedestrian, mga commuter at mga siklista po, no? Basically po yung mga pinaka-vulnerable po sa ating mga kalsada. So yun po yung Move as One. So mapapansin niyo po kami na umiingay po or nag-release po ng mga statements, ng mga campaigns po kapag may mga issues nga po na lumalabas tungkol po sa transportasyon at pati po sa mobilidad po, no? Especially po recently, dun nga po dun sa EDSA rehabilitation, yun po yung isa sa mga, or EDSA rebuild po na gustong tawagin po ng DOTR ngayon, no? Yun po yung isa sa mga importante po para sa amin kasi po makaka-apekto po yun dun sa mga no, vulnerable road users na po namin, no? Na pinaglalaban po namin. Miss Jebel, nasundan namin yung inyong aktibidad. Naglakad kayo ng 22 kilometers para makita yung sitwasyon ng ating mga motorista, ng ating mga mananakay. Dito po sa mga reforma na pinapatupad ng gobyerno, Miss Jebel, ano pang magandang nakita ninyo at ano pang pwede ninyong imungkahi para ma-improve pa yung mga programa ng gobyerno para ma-ensure yung safety po ng ating mga pedestrian? Klarong-klaro po para sa amin kung ano po yung stance namin sa mga issue po, no? Kunwari po, coalition stance po namin na-appreciate po namin, no, ang leadership ni Secretary Vin sa DOTR kasi po lagi niyo po kaming kinokonsulta. Hindi lang po kami, pati po yung iba pa pong advocates. Nung nakaraan po, nung sunod-sunod po yung naging road crashes po, no? Nung Road Safety Month last month, pinulong niya po yung mga road safety advocates, kinuha niya po yung mga position papers namin, yung mga policies po na gusto namin enact at binigay niya sa team niya, inaral niya kasama ng team niya. So yun po yung namin natutuwa kami na kinakausap po, no, kung sino po talaga yung mga pinaka-naapektuhan sa mga ganitong issue. Nag-release po, no, ng statement po yung isa sa aming pinaka-co-convener, isa sa mga aming leader din, na ang kailangan po talaga ng katukin po, no, ay yung DPWH at MMDA kasi hindi po nag-a-align doon po dun sa Philippine Development Plan, yung mga plano po nitong dalawang ahensya na to. Sa Philippine Development Plan, Brigada Gab, Brigada Abner, very clear po doon na ang highest priority po ay to be accorded to cyclist pedestrians po, no? To commuters, to cyclists, to pedestrians. So, yun po yung gusto naming makita. Paano po yun, no? Dito po sa EDSA rebuild, no? Initially po ang plano dyan bago siya isuspinde, yung pagka-rebuild, ay no, yung asfalto po, no, yung isa sa mga priority baguhin, no? Yung inner lane muna papuntang outer lane, no? So, nalilito yung mga tao, ano bang worth it ba, no? Worth it daw ba
yung lahat nung quote-unquote pahirap, yung odd-even scheme, yung yung ibang mga parang gagawin nilang changes no sa traffic flow sa motoring schemes para doon sa changes sa EDSA. So merong ganong hindi klaro po no sa mga mamamayan kung ano ba talagang gagawin sa EDSA at worth it ba ito para sa akin. So ang para sa amin po no, ang mungkahi po talaga namin sa DOTR, MMDA at DPWH at pati na rin po kay Pangulo no. Pag sinimulan ulit ang EDSA rebuild, ang una pong isipin ay yun nga po ang kapakanan po ng pedestrians, commuters at mga siklista. So ano po yung konkretong paraan po na para gawin ito? Unahin po nila yung outer lanes, no? Yun po yung una nilang ayusin to make sure pedestrian friendly, walkable, lahat po ng magagandang adjectives po ipasok po natin yan. Tapos ang mag-a-adjust po ay yung mga linya po para sa mga sasakyan. Ganun po siya ginagawa sa globally, no, na ang uunahin po syempre na dapat may ample space para sa mga naglalakad, mga nagbabike, nagko-commute dito sa gilid, no. Tapos po tsaka po mag-a-adjust yung iba pong mga bagay. So lagi pong ibig sabihin po doon nasusunod natin yung pyramid na ng vulnerability ng road users at priority ng road users na ang pinaka nasa taas po talaga ay yung mga pinakakailangan protektahan. So isa po yun sa mga pinupush po ng coalition members po namin at pati na rin po ako no. Na yun po talaga yung unahin sa bagong version netong rebuild na sana po naisip po yung kapakanan namin at hindi lang po kami afterthought kumbaga no. So yun po yung naramdaman po namin nung naglakad kami sa EDSA. Yan po nakikita po sa ating screens no na parang minsan may sidewalk, minsan wala, may poste, may bakal na na madadapa ka na lang lalo kung hindi ka sanay no na lakaran yung lugar na yon no. Mainit, mabaho, lahat na po yun no, mapanghe. So yun po yung gusto nating mabago no, na hindi po kami parang inisip na lang after magawa yung mga reforma para sa mga sasakyan no. Kami po yung unahin bago po yung iba. So yun naman po ang namin, pinaka-konkreto po naming mungkahi dito po sa EDSA rebuild. Dagdag ko na rin po bago po makalimutan na balitaan po natin 'di ba na yung Mount Kamuning daw po na inakyat po ng mga naglakad. Kami po hindi na po ako umabot doon, dumiretso po ako sa end point kasi ako po nag-ayos ng kanilang mga tanghalian. So, hindi na po ako nakaabot nung nandun na po sila sa may Mount Kamuning po, no, yung mataas po na footbridge. Ang balita po ay, ito po ay gustong, gibain at palitan ng ang wording po ay mas friendly sa mga pedestrian. Para sa amin po, no, yung bagong plans po ng Department of Transportation, footbridge pa rin po yung ipapalit nila sa footbridge, no? So, parang, sa mataas na footbridge, papalitan ng mas mababang footbridge, ilalapit nila dun sa may busway. Ayan po, no? So, ilalapit nila dun sa may busway or sa MRT para mas malapit yung mas malapit, mas interconnected. Naiintindihan naman po namin kung bakit, no? Pero, ang proposal po talaga namin sa Move as One, mahirap pa siyang ma-imagine ng karamihan po sa atin, ay tumawid po street level at grade ginagawa po sa ibang bansa tulad ng Taiwan at Korea. Binabaklas po nila yung mga footbridges nila kasi nakita nila na hindi po ito makatao, no. Pinapalitan nila ng street level at grade at tama po na stoplight para po dun sa mga sasakyan, no. Kasi ngayon po yung EDSA hindi na po siya highway po siya technically, no, pero ngayon po sobrang dami na pong establishments kanan kaliwa, no. So hindi na siya nagiging parang expressway para sa mga sasakyan. Sobrang dami na po talagang tao, no. And hindi po bago ang street level na tawiran or upgrade na tawiran sa EDSA. Ako po, nakatira po ako sa Maisyo, no. Andun po yung apartment ko. Yun po, meron po doon na tinatawiran po. Sobrang dami po tumatawid doon kasi hindi kailangan umakyat po ng footbridge doon. As in, sobrang dami po talagang tumatawid doon. So, hindi po bago na merong tawiran sa at grade po sa EDSA. Mahirap lang po siya ma-imagine lalo kung ikaw ay nagda-drive ng sasakyan or ikaw ay motorista kasi iisipin mo, pa yun, no? Extra stop pa yun sa biyahe mo, no? So, yun po yung parang mga perspectives po na nais po naming baguhin, no? Kasi ito pong mga footbridges na to, kahit ipangako po natin na laging gumagana po yung escalator dyan,
or yung elevator po, I doubt po nagagana po yan 24/7. Kailangan po yan i-maintain at some point, baka masira po siya at some point at kailangan ng ilang buwan para maayos, no? So para po sa amin, hindi po talaga siya tamang paraan para paggastusan ng pera. Kasi compare nyo naman po, Brigada Gov and Brigada Abner, ang cost ng tawiran sa street at ang cost sa tawiran na footbridge, no? So milyones yon. Yung sa upgrade, hindi ko alam kung magkano, pero hindi kaabot ng ganun taas. So, yung pera sana na yun mapunta sa ibang initiatives, no? Kung medyo ano lang natin, no, ma-reimagine natin na yung EDSA ay pantao po talaga, no? More than pang kotse. So, isa po yun sa mga sinusubukan pa po namin kausapin ng DOTR, no, na baka naman masubukan nila. Hindi naman po bago na may upgrade nga sa EDSA, yun po lagi kong sinasabi kasi meron po sa show, dami po nun, kabilaan, tapos para Shibuya. Opo, so yun po yung parang Shibuya po, no, exactly. So nakita naman po natin ang benefits na pag pinaprioritize mo yung tao, no, sobrang dami po gagamit ng train, no. Tapos yung kotse po ay mababawasan. Yun naman po yung yung goal ng lahat, no? Na ma-reduce yung congestion dahil dumami yung tumangkilik nga po sa transportation, so public transportation. Okay. So yun po muna. Miss Jebel, actually maganda sana yung mga panukala natin na ganyan, di ba? Na kasi kahit ako, partner, minsan pa naglalakad ako sa EDSA, Diyos ko po, may iba, pasintabi po sa mga kumakain na iba mapanghe, o kaya naman yung iba ganyan na kaliit. Ako, malaking tao ako, partner. Masyal makitid, Oo, siyempre magsa-sideways ako kasi hindi ako kasha, di ba? Pero itong mga street di ba? Itong street level na tawiran, halimbawa dyan sa Kamuning, maganda sana kaso medyo bold move yan, partner. Parang mahihirapan tayo kasi gigibain ba natin yung sa part ng may MRT para magkaroon tayo ng street level na tawiran doon? Paano to magiging possible kaya sa palagay palagay nyo? O baka doon sa mga future na mga plano. Pwede rin, di ba? O kaya sa ibang station, paano ba to, Miss Jebel? Tiningnan ko yon nung shinare sa amin ng DOTR na yun nga may plans nga nung Pangulo po, no, na gibain yon. Nagtatanong-tanong sila ano yung pwedeng alternatives or gawin. Nakikita po namin kung i-check po natin sa Google Maps, no. Sige. Kung ilapit lang po natin yung kung ilapit lang po natin so may yung Mount Kamuning po, yung next na po na tawiran, bago po yun. So kung northbound ka, yung Mount Kamuning po, bago po yun ang next na tawiran ay yung sa MRT na. So iusog lang po natin sa Mount Kamuning, meron pa pong space na hindi pa po bababaan ng MRT. Yun po yung problema kaya sobrang taas po ng Mount Kamuning kasi inakyat niya po yung MRT. Meron pong usog lang po ng ilang meters po yun, no. Kaya siyang i-extend yung busway, i-extend yung parang roof ng busway at may tawiran doon na hindi na kailangang pailalim, hindi kailangang underpass, kailangan pwede pa rin siyang at grade. Nasakto rin, no, kasi kung titigil din yung mga bus doon, no, doon sa gitna, no. Yun talaga yung parang possible talaga siya nung nakita ko at nung pinresent ko sa isa parang naming engineer na consultant na possible nga siya. Pero ayun, isa siyang tama ka, Brigada Gov, no, bold move siya, and I think yun po yung kailangan nung bold enough na nga po yung move sana na tanggalin yung Mount Kamuning na okay na po yun sa amin kasi pahirap po talaga. Nakikita niyo po, wala pong gumagamit kasi, or sobrang onti lang po, yung mga sobrang kailangan lang po. Yung iba po, ilalakarin pa yung susunod, or yung nasa likod na footbridge, hindi po gagamitin yung Mount Kamuning, para lang din umakyat po doon, no. So, yun po yung namin, posible po siya. Sana po yung bold move na paggiba ng Mount Kamuning, bold move din po yung ipalit, no? Solusyon. Para po to set po the tone. Yun po yung pinaka namin. This is the perfect opportunity po to set the tone na for this administration to tell its commuters and its pedestrians na kayo yung priority namin, no? At ito yung way namin to show it. Not just another footbridge na meron lang na mas mababa lang and may working elevator, pero something na na yung pinaka-humane po talaga by global standard, which is yung street level crossing. So, hopeful po kami na ay, sorry po, may tumawag. Ayan, hopeful po kami na mapakinggan. Pero, syempre po, we understand na it is a bold move. We'll continue po to push for this, no? And if kailangan mag-compromise sa ilang pong mga bagay, naman po, no?
political naman po in nature kasi itong mga ito. So hopefully po we'll be able to still put our suggestions po out there. Okay. Sige po. With that, Miss Jebel, maraming salamat po sa inyong oras po ngayong umaga. At syempre po, mabuhay po kayo sa Move as One Coalition. At syempre, kaisa niyo ho kami sa panawagan na dapat mas maging, pedestrian-friendly at biker-friendly ang ating mga kalsadahan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And Stunting Now,